Good day guys, FixMonks here. For today's video, we're going to replace the O-ring of this VVT control valve solenoid of Toyota Fortuner. Ito yung VVT control valve solenoid. So may nagtatanong sa akin nung isang araw kung kailangan na daw bang palitan yung VVT solenoid niya kasi marami ng leak dito, may mga oil mist dito, kumalat na dyan. So ang sagot ko is hindi pa kailangan palitan. Ang kailangan palitan is yung o-ring niya sa loob. So itong sa akin, nilinis ko na siya eh. May mga oil mist na rin. So sakto, may nagtanong, so tinignan ko. Dali, tinanggal na natin yung tornilyo nito. Kung makikita nyo, ito pa, hindi ko pa nalilinis. Yan. May oil mist na rin siya. Tapos, ito yung o-ring na kailangan natin palitan. Kung mapapansin nyo, medyo flat na siya dito sa side. Ang o-ring kasi medyo pabilog. Ito yung o-ring na nabili natin. Then, ito yung papalitan. Tanggalin natin tong o-ring. Matigas na rin siya. Okay, yung lumang o-ring hindi ko na natanggal ng buo kasi para na siyang plastic sa lutong. Ito yung cause kung bakit nagkakaroon ng oil mist. Yan. Kung ikukumpara natin, ito flat, ito round pa, tsaka malambot, ito ang tigas na. Gagawin na natin is ipapasok lang itong bagong o-ring. Okay, yung kaninang flat, mapapansin nyo, may nakaumbok na dito. Ito na yung magsisil doon sa engine para hindi magkaroon ng oil mist. Tapos ito, linisin nyo muna bago nyo ibalik. Nalinis na natin, balik natin tong VVT control valve solenoid. Balik lang natin din yung bolt.
natin yung socket. So yun lang yung naging problema ng VVT control valve natin. Tsaka dun sa nagtatanong, huwag niyong papalitan to, hindi to pinapalitan hanggat hindi sira. So bili lang kayo ng O-ring, then palitan nyo. Madali lang naman tanggalin to, although dito kung makikita nyo, maluwag yung space ko kasi wala dito yung power steering assembly. Dinaklas ko muna, nililinis ko kasi bala kong palitan. Okay, so ganun na yung pagpalit ng O-ring ng VVT control valve. Kita-kita ulit tayo next video. Thank you for watching Fix Moms.